Magandang araw po. Magandang araw mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ngayon po pupunta ako sa ating pinagkakaabalahan, yung ating mga baboy. Mayroon po tayo ditong inalagaang baboy. Dito po sa malapit lang din sa Lingap Center 143. So ito po, papakita ko po sa inyo yung kapaligiran. Siguro madalas nyo na ito nakikita kasi lagi naman itong nakukuha ng camera at may mga kasamaan tayong pumupunta rin dito. Yan. So may kalsada na po dito. So dito po tayo, itong side. Para sa kaalaman ng lahat, hindi po yan sa akin. Ako po yung nakikiraan lang dito. Ayan, oh. Yan. So kung mapansin ninyo, yan. Kung may naninag na kayong kulay green na bubong, yan po yung aking, yan po yung aking yan po yung aming pinagkakaabalahan ni Mrs. no? Nilim TV 143. Matagal ko naman na itong ginawa. Pero bago tayo pumunta doon, ito may nakita na naman akong bayabas dito. Halos araw-araw may hinog Ayan. Halos araw-araw ang daming hinog. Suwabe. Uy, hala. Ayan. Ayan, so ito na po yun mga kapatid. Ayan, ito na po yung area. Maluwag po to dito. Ayan, Ayan, yan. Pero hindi po yan sa atin, hindi po yan sa atin. Tayo po yung nakikiraan lang dito. Ito lang po yung sa atin yung nakabakod, no? Dati po kasi hindi ito na bakuran, pero mas mainam na may bakod kasi kung wala pong bakod hindi natin alam, baka may pumapasok. Kaya ang ginawa ko po pinabakuran. Ayan. Pero temporary lang po itong aking gate. Tingnan nyo po, kawayan. Wala pa pong budget ay. Ayan, kawayan pa lang may ating gate. So kung titignan niyo may na po, may cyclone. Yun paikot po yan. Ito may mga sitaw akong tanim dito. Wala na, patay na. Magtatanim na naman tayo ulit. Yan po, naka-cyclone po ito paikot. Mainam na tong ganito para matagal mabulok. Yan So papunta po yan dito. Yan. Papunta po yan paikot papunta doon. So yun lang po yung ating ito yung ating babuyan, no? Hindi pa man ito siguro pigiri kasi maliit pa man, baka parang backyard lang ito. Kumbaga lang ito yung additional income kasi mahirap man pag wala tayong income, ni pambayad sa bahay wala. So ito po paikot po yan papunta doon hanggang doon sa dulo. Yan. Hanggang doon po sa dulo yan. Yan. So mayroon po tayong kubo. Nagpagawa din po talaga ako ng kubo kasi minsan ay mainit, minsan maulan. Mayroon tayong masilungan pag naabutan tayo ng ulan. So nandito po yung mga kapatid. Yan, hanggang doon po. Paikot din po doon. Yan. So papasok tayo para naman may pakita ko sa inyo yung aking kublihan. Ito po yung malaking tulong sa akin nung tayo po yung nagkasakit. Dito tayo nagtago at dito tayo nagpagaling. Pampalis ng stress baga. So yan po, papasok tayo. Tao po, walang tao. Ayan, so yan po yung ating pinagkakabalahan. So ito po,
So, pinapag-grass cutter ko po ito pag humaba na po yung damo. Ayan. So mayroon din ditong bayabas. So, malayo pa lang nakikita ako na eh. Mabuti na lang mga kapatid, hindi ko pinaano yung bayabas, pinaputol nung araw. Oh, ito po balon po ito ha. So yung balon ko po may takip. Sinakpan natin ito para sure. Yan po ang ating balon. Oh, bayabas oh. Oh, kita mo? Grabe talaga. Bayabas. Ang sarap. Dito lang yan sa sa loob ng ating bakod. Oh, sana mayroon pa no. Nakita tayo. Yan. Dito sa likod wala pa. Baka mayroon na. Maliliit pa yung iba. Alanganin. Oh. So dito po, ito mayroon po akong solar oh. Yan, ilaw po ito solar. Para sa gabi maliwanag din yung ating mga baboy. Yan po. Sa susunod na mga vlog natin ipapakita ko po sa inyo yan. Ngayon po ipapakita ko sa inyo, ito yung muna ating area. Area lang po ito. Siguro napanood nyo na rin ito sa ating mga kasamahang mga vlogger na pupunta dito. Gusto nila kasi makita. Hindi naman natin yan pinagdadamot. Basta paalam lang. Ayan. So ito yung pinagawa kong kubo mga kapatid oh, yan. So papasok tayo dito. Yan. So siyempre sa isang ganito po, sa isang babuyan, mahalaga po may tubig. Kasi kailangan no? Na-discover ko na pag ikaw may babuyan, dapat mayroon kang sagana sa tubig. Kasi number 1 po yan, kailangan malinis na tubig at panghugas baga no? Panghugas sa mga kamay pag may bisita bago dumating. So dito po ako nagpapahinga mga kapatid. Ito yung aking kubo. Ito yung puro lahat kawayan, bambo. Yan po, paikot. May lamisa ako sa gitna na pag mayroong pagkain, mayroon kang pagtanghali kasi dito na ako nagpapahatid na ako kay Mrs. kay Lin TV 140 ng pagkain kasi minsan ang daming ginagawa. Siyempre hindi na po ako umaalis kasi parang ako gusto ko pag umalis ako sa trabaho, gusto ko hindi na ako babalik. Tinatamad na ako pag nakauwi ako sa Lingap Center, ayaw ko nang bumalik. Pero malapit man lang. Yan, minsan dito ako natutulog. Ayan oh. Tulog ako diyan. Malaki din ito. So pinasadya ko talaga yan. Ito. Pwede ka rin dito manonood ng kaya lang wala pang signal. Sa susunod po may kakaroon ito ng wifi. Pawid lang po ito para malamig. Yan po. So pinagawa ko talaga para may tambayan kasi pag nanganak yung ating mga inahin, dapat talaga magbabantay ka na hindi na pwedeng umalis. So yun po. So kung mapansin niyo po, pantay po yung damo kasi naka-grass cutter po yan. Pag makakapal na pinapag-grass cutter ko. So dito po mga kapatid, mga kalingap, mayroon ako mga tanim. Nung una alam nyo kung anong malunggay. Kasi naniniwala tayo sa malunggay na napaka-masustansyang gulay. Ayan. So marami yan, tinanim ko talaga. Mabuti naman at nabuhay. So lago na po sila. Malunggay po yan. Hanggang dito po yan. Mahigit 10 puno ito. Sana mabuhay sana siya. Pag mabuhay ito, pag kumapal pa, maganda na. So ito po, ito yung aking bahay-bahayan ng mga ducks. May papakita. Ayan, may malunggay pa rin po. Yun, so malunggay pa po yan. Yung puno, marami din. So ito yung aking mga ducks. Yan, dito sila ipon-ipon. Yan, dito ko sila kinulong. Katabi rin ng ating baboy, yung ating baboyan. Dito yung ating mga alaga. Ito po, ano man lang ito. Pakinabang ko dito, yung itlog nila. Hindi na po kami bibili ng itlog kasi every morning po namumulot ako ng itlog. Minsan 10, 6. Araw-araw po mayroon. Kaya yun po ang pakinabang namin sa mga ducks, sa mga pato.
Yung pong gansa, wala pa pong itlog yan. Matagal daw pala yan bago magka-itlog. So yan po sila. Yan. So dito rin po sila nag-iitlog. Ayan. Mayroon din po doon. Ito po yung kanilang silungan pag mainit, no? Pag umulan, dito silang tatakbuhan lahat. So yun lang po yung ating pinagkakabalahan. Ayan. Ganun po. Yan lang po. Kaya malaking bagay din po na mayroon kang libangan. Kasi alam niyo po, hindi naman pwedeng maghapon ka na lang nakatutok ka sa computer or sa cellphone. Ay mas lalo ka magkakasakit. Ako kasi parang pakiramdam ko pag araw-araw cellphone, na high blood ako lalo. O kaya minabuti ko talaga na pag-araw dito ako. Tapos pagdating ng hapon, after na ako dito, pag uwi ko sa bahay, doon ako nag-umpisang maggawa ng reaction, manonood. Pero sa araw, mostly dito lang talaga ako. Oo, kasi ang daming trabaho dito. Yan. So yan po yung aking pigiri. Sa susunod po pagbablog, ipapakita ko sa inyo ang laman. Oo. So yan po, dalawang ano po yan, dalawang butas. Isa, dalawa. Ibig sabihin, ang laman nito 12. Ito rin 12. Kumbaga, isang anak ng inahin, isang butas. So dalawang butas po yan. Yan. So ito po, dito po yung itong gitna yan. Stock room po yan, lagay ng mga pagkain ng baboy, mga feeds. Oo. So dito po, itong part na ito yung ating mga inahin. Yan. Naingay na sila. Susunod po, i-close up natin. Kailangan ko lang mag-disinfect. So susunod. Sa ngayon, hindi ako pwedeng lumapit kasi galing ako hindi pa ako naghuhugas. So hindi ako pwedeng dumikit dyan. Sa susunod po, dapat nagdi-disinfect ako, magsabon ng kamay, bihis ng damit. Kasi ganoon po sinan ang mga inahin, lalo at may mga buntis. So ayan po, may mga puno yan, mahogani. So malamig siya. Kasi nasa gilid ang mga puno. Tapos meron ako ditong buko o nyog. Meron akong pwede tayo mag-inom-inom ng buko yan. Ilang puno yan? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong puno po yan. Ito pa. Ito lang po yung kasama sa nabakuran. Yung sa labas hindi po atin yan. Sa may-ari po yan ng lupa. Ayan po. Maraming salamat po. So yan, pinakita ko na po yung ating babuyan. Ito yung pinagkakaabalahan ni Bobby TV. Ayan. So tayo po uuwi na. Sa susunod po ipapakita ko po sa inyo yung mga laman ng mga baboy kasi hindi pa ako hindi pa ako nakapag-disinfect, hindi pa ako nakahugas ng kamay, nakaligo kasi galing ako sa labas. Oo. Pag galing ako sa labas, hindi talaga ako lumalapit yan kasi hindi natin alam, baka mayroon tayong dalang virus. At siyempre pag inilapit natin sa ating mga inahing baboy, sensitive yan sila kasi buntis. Kaya mas mainam sa susunod, susunod na pagkakataon, papakita ko sa inyo yung ipapasyal ko kayo sa loob. Dali lang po ha, ako po ayan, tayo po aalis na. So yun po yung aking pinagkakaabalahan dito. Malaking tulong siya sa aking katsugan kasi pinapawisan ako araw-araw. Kasi dyan naglilinis, nagwawalis. Nagwawalis ako. Ako na po ang nagbantay. Dati po may tauhan ako. Kaso nga lamang nangayaw dahil mas may magandang oportunidad sa Maynila. Pumunta po ng Maynila. Kaya nagpaalam sa atin. Kasi sabi ko, instead na maghanap tayo at susubukan ko muna ako, hindi na muna ako naghanap ng kapalit. Sa awa ng Diyos, mga 3 months na, kaming dalawa lang ni Lin TV dyan lagi asikaso. Kaya sa umaga yan, magkasama kami dyan kami madalas araw-araw, araw-araw. Tapos dito sa Lingap Center, pagkatapos yan dito kami magpapahinga sa Lingap Center.
maganda naman dito kasi tahimik, walang ingay. Ito yung hinahanap ko talaga noon pa, na sana balang araw makabalik sa probinsya at mamuhay ng tahimik at simple. Uy, bayabas na naman oh. Hala, hindi maubusan ng bayabas. Oh, ang laki. Yan. Ano pa? Ang daming bayabas dito. Magtingin-tingin ka lang. O kasi oh, puno ng bayabas yan oh. Ito rin bayabas din to. Itong bayabas na ito, mga native sila, mga maliliit pero matamis. Yan. Diyan po bayabas din yan, dami pong bayabas diyan. Ang tahimik po dito. Malayo sa ingay. Ang marinig mo dito ay tunog ng ibon. Yan. Narinig mo yan, mga ibon na lahat yan. Dito may bayabas din dito oh. Yan. So dito ako pagdating ng gabi at saka kami uuwi ni Mrs. Tapos yung baboy may mga ilaw lang naman nun. At mayroon na akong tagatingin dito. Tagatingin lang. Minsan pag tanghaliin ako pinapatingnan ko. Yan. Malayo kasi ang kalsada po nito nandoon. Pero madalang pong sasakyan. Mercedes na po ito, bahay ng Mercedes, kadikit po ng dait. Yan. Ano tayo? Kain tayong bayabas. Masarap siya, matamis. Tapos hindi siya sobrang hinog, tama lang po yung lambot. Yan. Maya uwi na rin kami. Oh, Wanso, iwanan mo ako ah. Nandito sa loob may bayabas din dito. Yan. Tidel! Aniwanan ako ni Wanso ah. Tapos si Wanso pupunta lang doon, tapos biglang aalis. Yan. Yan, salamat po mga kalingap, mga kapatid. Abangan niyo po ang susunod nating pagbablog. Yan. Ipapakita natin ating mga alaga doon. Bye bye. God bless. Yan, shout out kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalingap Rab. Shout out sa lahat ng reactor. Mabuhay po. God bless.